Sa gitna ng masukal at lunti ang kagubatan, matatagpuan ang maliit at liblib na baryo Masagana. Halos hiwalay sa kabihasnan. Ang lugar na ito ay napapaligiran ng matataas at mayayabong na mga puno at malalawak na taniman. Dito naninirahan ang magkapatid na Ulila na sina Lala at Nangnang. Sa kabila ng kawalan ng mga magulang, itinaguyod ni Lala ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga gulay katulad ng sitaw, kalabasa at talong. Sa kabila ng hirap, puno ng saya ang kanilang simpleng kubo dahil na rin sa likas na kadaldalan at kasiglahan ng bunso na si Nangnang. Kinagabihan, sa kubo ng magkapatid. Nangnang, tulungan mo ako dito sa pagtatali ng mga sitaw. Lalabas tayo bukas ng maaga para maibenta ito sa sentro. Ate Lala, tingnan mo itong kalabasa. Mukhang mukha ni Mang Pedro kapag galit. Ate, paano kapag sumayaw ang mga talong na ito habang tulog tayo? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong naiisip mo. Sige na, kargahin mo na yung maliliit na kalabasa sa bayong para makapagpahinga na tayo. Apo ate, pero promise, kapag naging milyonaryo tayo sa pagtitinda ng gulay, bibilan mo ako ng maraming paboritong candy at bagong sinturon para sa aking palda. Oo ba, basta gagalingan mo sa pag-aaral ha, at tutulungan mo ako palagi rito. Ang kanilang gabi ay pinalilipas sa payak na kwentuhan habang ang liwanag ng lampara ang tanging tumatanglaw sa maliit nilang kubo. Ngunit ang matahimik at masayang pamumuhay na ito ay nagbago noong isang hapon habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ate, tingnan mo yun sa ilalim ng punong kawayan. May tao. Nasaan? Baka naman hayop lang yan o nag-aani ng gulay. Hindi ate Lala, matandang babae. Nanginginig siya sa lamig at basang-basa ng ulan. Hala, tao nga. Halika, bilisan natin. Lola, ano hong ginagawa niyo rito sa gitna ng ulan? Pasensya na kayo. Naligaw ako mga inaing. Hindi ko na alam ang daan pabalik sa bayan. Masyadong mabilis dumilim. Lola, basang-basa na ho kayo. Halipo muna kayo sa aming kubo. Tutulungan ka namin. Nangnang, kunin mo ang basahan at malinis na kumot sa loob. Apo ate, pasok po kay Lola. Bakit po ganyan ang amoy niyo? Para pong luma at nabubulok na po ng kahoy. Nangnang, walang galang ha. Pasensya na po kayo sa kapatid ko, Lola. Tuloy ho kayo. Isusuot ko muna sa inyo itong tuyong damit. Maraming salamat sa inyo mga anak. Napakabait niyong bata. Ako nga pala si Loida. Tawagan niyo na lang ako na Lola Loida. Napadpad ako rito dahil sa paghanap ng aking gamot sa gubat. Ngunit inabot na ako ng dilim at ng bagyo. Ito po ang mainit na sabaw ng kalabasa at malinis na tubig. Inumin niyo muna para uminit ang inyong tiyan. Maraming salamat. Napakasarap nito. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganitong kabait na pagtanggap. Malulusog ang inyong mga katawan. Napakaswerte ng inyong mga magulang. Patay na po ang mga magulang naming Lola. Kami na lang dalawa ni Ate Lala. Ako ang taga-sili ng mga gulay at si Ate Lala naman ang taga-tanim at taga-tinda. Ganun ba? Kayo lang palang dalawa dito sa dulo ng baryo. Napakalayo ninyo sa ibang kapitbahay. Oho, medyo bukod nga ho ang aming kubo rito sa dulo ng bukirin. Dito po kayo matulog ngayong gabi habang malakas ang ulan. Bukas ng umaga isasamahan ko kayo papunta sa kapitan ng baryo para matulungan ho kayo na makauwi sa inyo. Maraming salamat. Napakabait mo, Lala. Pinaunlakan na magkapatid ang matanda dahil sa likas nilang awa at kagandahang loob. Pinatulog nila si Lola sa kanilang maliit na papag habang ang magkapatid ay sa sahig na kawayan na higa. Ngunit pagpasok ng hating gabi, nagsimula na magparamdam ang hindi karaniwan na kababalaghan sa paligid ng kubo. Ate Lala, gising po. Bakit Nangnang? Bakit ka gumigising ng ganitong oras? Gabi pa. Narinig mo ba yun? May kumakalis ka sa pupong, tsaka parang may sumisipol na napakatinis. Hangin lang yan. Gawa ng bagyo kanina. Matulog ka na ulit. Hindi ate, tinan mo si Lola Loida sa papag. Wala siya. Ha? Saan pumunta yun sa gitna ng kadiliman? Lola Loida? Lola? Ate, tinan mo yung bintana. May malaking ibon item sa labas. Ang haba ng tila. Natatakot ako ate. Huwag kang maingay. Nangnang, tumingin ka sa sahig. Bakit may mga tulo ng dugo rito?
mula sa papagpapuntang pintuan. Bakit gising pa kayo, mga bata? Lola Loida? Saan ho kayo galing? Bakit ho kayo nasa labas sa gitna ng kadiliman? Lumabas lang ako para magpahangin. Medyo mainit sa loob ng inyong kubo. Bakit hindi pa kayo natutulog? Ang mga batang gising sa ating gabi ay hindi maganda sa inyong kalusugan. Ate Lala, ang mga kamay ni Lola Loida, bakit may mahahabang kuko at nakakatakot ang kulay? Tsaka bakit pula ang mata niya sa dilim? Nang, tumahimik ka nga muna. Lola, humiga na ho kayo ulit. Magpahinga na ho tayo. Kinabukasan, sa pagdating ng liwanag, nagpaalam ang matanda, ngunit may iniwan itong mga salitang nag-iwan ng matinding kaba sa magkapatid. Sinabi nito na babalik siya upang suklian ang kanilang kabaitan. Mula noong araw na yon, hindi na naging tahimik ang gabi ng magkapatid sa Baryo Masagana. Nagsimulang mamatay ang kanilang mga alagang manok at aso na natatagpuan ng walang dugo. Araw-araw ding nakakaramdam ang magkapatid na may nagmamatsyag sa kanila mula sa kagubatan. Kinahapunan, nasa bukid ang magkapatid. Ate Lala, ayoko na sa baryo na to. 3 gabi na akong hindi nakakatulog. Narinig ko gabi-gabi yung tunog ng ibon na tiktik. Kapag malakas ang tunog, malayo raw. Pero kapag mahina ang tunog, ang ibig sabihin, nasa malapit lang. At kagabi, pabulong yung tunog sa mismong tapat ng bintana natin. Napapansin ko rin yon. Ang mga tanim nating gulay, natutuyo at nagkakaroon ng itim na uod. Pati ang mga alaga nating manok sa silong. Paubos na rin. Ate, si Lola Loita yun. Natatandaan mo ba nang mahawakan ko ang kamay niya bago siya umalis? Ang lamig-lamig, para siyang bangkay, at amoy mabaho at bulok na dumi ng ipon. Hindi rin ako mapakali. Pumunta ako kanina sa palengke at nagtanong-tanong ako sa mga matatanda roon tungkol sa itsura ni Lola Loida. Sinabi nila sa akin na walang matandang nagngangalang Lola Loida sa bayan. Pero alam mo ba, may lumang kwento patungkol sa isang aswang na naninirahan sa bundok na bumababa kapag naghahanap ng masasarap na biktima, mga ulila at walang mga kalaban-laban. Naku, sabi ko na nga ba, aswang yung pinatuloy natin ate. Kakainin kaya niya tayo? Natatakot ako. Ayoko pang mamatay ate. Hindi ko pa naisusuot yung bagong sinturon ko na binili mo. Huwag kang matakot, Nang. Habang ako ang ate mo, walang makakasakit sa'yo. Hindi tayo papayag na maging biktima lang ng matandang yon. Maghahanda tayo. Anong gagawin natin ate? Isusumbong ba natin sa kapitan? Malayo ang bahay ng kapitan at walang maniniwala sa atin ng walang ebidensya. Tayo mismo magtatanggol sa mga sarili natin. Alam ko ang mga kinakatakutan ng mga aswang ayon sa mga kwento ng ating mga magulang. Dahil sa kinakaharap na panganib, hindi nagpadala sa takot ang magkapatid. Ang likas na katapangan ni Lala at ang pagiging maagap at matalas na mag-isip ni Nang ay nagbuklod sa kanila upang maghanda. Sa loob ng 2 araw, habang maliwanag pa ang sikat ng araw, nagtipon ang magkapatid ng mga bagay na tradisyonal na ginagamit laban sa mga nilalang ng dilim. Naghanda sila ng asin, bawang, abo mula sa kalan at gumawa sila ng matutulis na bakod na gawa sa kawayan at itinanim ito sa paligid ng kanilang kubo. At nang sumapit nga ang gabi, sa loob ng kubo ng magkapatid, Nang, naihanda mo na ba ang mga mangkok ng asin at pinalitadang bawang sa bawat bintana? Apa ate Lala, nilagyan ko rin ng abo ng kalan ng bawat sulok ng pinto at bintana, katulad po ng sinapi mo. At saka gumawa rin ako ng maliit na sibat na kawayan. Tinan mo, matulis. Pagtututusukin ko ang mata ng aswang na yun kapag pumasok talaga siya dito. Magaling Nang. Sisiguraduhin nating nakatali ng maayos ang ating pintuan at bintana. Kung totoo ang aswang si Lola Loida at babalik siya ngayong gabi dahil bilog ang buwan, nakahanda tayo. Ate, narinig mo ba yun? Dumating na siya. Pumesto ka sa likod ko Nang. Hawakan mo ang mangkok ng asin at ang abo. At mula nga sa labas ng bintana, walang ano-ano, ay biglang nagsalita ang matanda. Lala, Nang. Buksan niyo ang pintuan. Nagdala ako ng pagkain para sa inyo. Bumalik ang inyong Lola Loida. Huwag ka na magsinungaling matandang aswang. Amoy mabaho ka pa rin. Hindi kami magbubukas ng pinto at bintana para sa'yo. Akala niyo ba? Maluloko niyo ako. Alam kong kayong 2 lang tao rito. Walang tutulong sa inyo sa gitna ng bukid na ito. Napakasarap ng inyong mga batang puso at dugo. Ibukan niyo ang pinto.
bago ko gibay ng inyong bahay. Hindi kami natatakot sa iyo, Lolo Loida. Tinanggap ka namin ng buong puso nung kailangan mo ng tulong, ngunit masama ang iyong hangarin. Hindi mo kami mapapatay. Nagdilim ang buong kubo habang ang kaluskos at kalabit sa bubong ay lalong lumakas. Nagsimulang lumitaw ang tunay na anyo ni Lola Loida. Isang nilalang na may mahabang pakpak na parang sa paniki, pulang-pulang mga mata, mahahabang kuko at dila na nakalabas na parang ahas. Sinubukan niyang pasukin ang bintana, ngunit nahawakan niya ang nakatagong asin at bawang na inilagay ng magkapatid doon. Ang hapde! Aray ko! Magbabayad kayo mga bata kayo! Ate, umepekto ang asin. Lumalayo nga siya sa bintana natin. Ngayon na nang, kunin mo ang abo. Itapon mo sa mukha niya sa oras na subukan niyang sumilip sa sirang dingding. Gigibayin ko ang pinto niyo. Nang, ngayon na, itapon mo na. Ito ang para sa'yo, matandang tsismosa at aswang. Ang mata ko, hindi ako makakita. Kunin mo ang sibat na kawayan Nang. Heto ang bawang at asin na may langis. Ibuhos mo sa balat niya. Wag, maawa kayo. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong patayin. Akala mo ba, matatakot kami sa'yo? Kasi ulila kami, nagkakamali ka, palaban na magkapatid ng masagana. Tumakbo ka palabas Nang. Dalhin mo ang sulo. Susunugin natin ang lugar na kinatataguan ng pang-ibabang katawan niya. Nakita ko yun kanina sa likod ng bahay sa punong saging ate. Doon nakata yung ibabang bahagi ng katawan niya. Wag ang katawan ko. Maawa kayo. Pagmamakaawa ng matandang aswang. Ngunit mabilis na kumilos ang magkapatid habang pilit na gumagawa ng paraan ng aswang upang makalabas dahil sa sakit ng mga matang nasunog sa abo at balat na napaso sa asin at bawang. Mabilis na tinakbo ni Nang at Lala ang likod ng kubo kung saan nakatago ang ibabang bahagi ng katawan ng aswang. Gamit ang sulo at natitirang asin, binuhusan at sinunog ng magkapatid ang nakahiwalay na katawan nito. Buhusan mo ng asin ang katawan ng Nang. Bilisan mo bago makabol ang itaas na bahagi niya dito. Apo ate, eto ang asin, eto ang apo, at eto ang apoy. Sa pagdikit ng apoy at asin sa ibabang bahagi ng katawan ng nilalang, naglabas ito ng napakalakas na sigaw na yumanig sa buong baryo Masagana. Ang itaas na bahagi ng aswang ay nag-apoy rin sa himpapawid bago ito tuluyang naging abo at nawala kasabay ng pag-ihip ng hangin sa madaling araw. Nang sumapit ang umaga, Ate Lala, umaga na, nawala na ang aswang, naging abo na siya. ligtas na tayo Nang. Ligtas na tayo. Nagawa natin. Sabi ko sa'yo ate, wala makakatalo sa ating dalawa. Ako ang tagitapin ng abo at ikaw ang tagasindi ng apoy. Teamwork tayo ate. O siya, maglinis na tayo. Ayusin natin ang pintuan. Pagkatapos magbebenta pa tayo ng mga natitirang kalabasa sa palengke. Apo ate Lala, at huwag mong kalilimutin ang pinapabili ko sa'yo na candy habang bumibili tayo sa bayan. Mula noong gabi na yon, nagbalik ang kapayapaan sa baryo Masagana. Ang kwento ng katapangan at pagtutulungan ng magkapatid na sina Lala at Nang ay naging aral sa buong nayon na ang tunay na lakas at proteksyon ay nagmumula sa pagmamahal at katapangan ng pamilya, anuman ang dilim at kababalaghan na humamon sa kanila.